Rona. Good day, everyone. So my groupmates and I are going to have an interview with Pastor Pareha. So good afternoon, Pastor. Can you please introduce yourself? Okay, good afternoon. My name is Pastor Daniel Pareha, pastoring in Restoration Baptist Church, located at Barangay Acacia, Buhangin District, Davao City. Okay, so our first question, what led you to pursue a life of missionary work or actively practicing the Great Commission? Okay, so talking about the time of Christian, first talking about the missionary work, we do evangelism, we're doing it house to house. We have also our street preaching ministry, school ministry, and military or police ministry. So, and then of course we do it by heart, no salary, but we're just doing it for God's glory and honor. So, meaning we are doing it not because of somebody who wanted us to do, but we are doing it because we know that is the will of God for us pastors to do that kind of ministry. Okay, next question. How did you discern God's call to serve in a specific area or community where you are now? What did you Okay, by discern? the way, we're talking about the discernment or how I discern the calling. So first of all, I never in my mind to become a pastor because I don't want to become a pastor because I heard about the life of the pastor. They live in hard life, so that's why I never in my mind to become a pastor. But one day, so when the pastor preaches about the calling of God, stated in the book of Isaiah 6:8 that said, whom shall I send and who will go for us? They said, I am my Lord, so he sent me. So I cannot prevent myself. So the preacher said, who of you are wanted to become a pastor? So I raised my hand. And then a year after, I forgot my commitment. So that night, I got my of course last breath. I almost to die. Because somebody, as I know, somebody are choking my neck, and hard. It's hard for me to breathe. The only way for me to live is to say, Lord, tomorrow I need to go to the Bible school, and then right away I was released. So that's the beginning of my calling. Then I went to the Bible school. I don't know how to read the Bible, and I don't know everything. There's only one thing I know, that God calls me to be in the ministry. So that's the starting point of my journey as God's minister. So from then on until now, I'm serving the Lord. I've been in the ministry for 34 years already. Okay, so the question is, how did you discern that you will do the minister in that specific area? For example, in Acacia. Yeah, Acacia. Okay, so I've been in a place called Buhangin, but we don't acquire a lot. So one of my members said, I said to my member, we need to go to that place, to Acacia, to build a church. And from then, when we start that building program, we don't have money. But somebody gave us 10,000 pesos. But what is 10,000 pesos to build a building? So that's the reason I knelt down and said, Lord, if this is your will, then provide everything. And then after that, when we start building that church building, somebody came, supposed to be an engineer. He's an engineer by profession, asking me all the need, especially the building. So he said to me that jot down all the need, and then I will buy everything. So that's the turning point
And I know that God is really calling us or wanted us to be in that place. Because miraculously, God somebody sent that person, an engineer, to provide everything. Okay, so he gives us 80,000. After that building, he gives us 80,000 pesos to buy a car. So that's the, could we consider that as a miracle? Really, indeed a miracle. So I consider that's the real, that's the place that God wanted us to do the ministry. Okay. So thank you so much for that, Pastor. Next question is, what are the main challenges you face in sharing the gospel in your mission field? Talking about challenges, I think that's normal being Christ minister. Because the Bible says not only to believe but also to suffer for His sake. So a lot of people will just easily abuse you, and then some people they don't want you to preach, they don't want you to evangelize. So that's, I think that's the most I could say that's the hindrance of the ministry, because a lot of people doesn't want us to hear. But our business also is not to quit but to continue. And when you do the ministry, there are a lot of challenges. Okay, people will not like you because of the word, because your religion is different from their religion. The religion becomes the barriers of your purpose. But because of our love, because of our passion to the lost soul, so everything, the hindrances, we disregard all the challenges. We move forward for God's Lord. Anyway, we are not doing this for our own. We have the Holy Spirit that will guide us, and we have the Bible that would strengthen our faith. So even though a lot of challenges, but challenges is normal. It is abnormal if you allow challenges to bother or to hindrance the ministry that God wanted you to do. So yes, a lot of challenges. Sometimes when you don't have food to eat, and then you don't have money. Okay, but thank God, the Bible says God will supply, so that is proven. Okay, that is tested, tried, and proven. That's beyond your expectation. That God will just easily use somebody to feed you, to supply everything, because God said, "But my God shall supply all your needs." So, meaning, in the ministry, you have trust. Okay, you have trust, faith, and above all, you love to God, because love covers everything that says. Okay. Okay. Next, I'm sure, Pastor, you have many experiences of this, but at this moment, can you share at least one memorable experience where you witnessed God working through your ministry? Okay, so several ago, when we start building that building, I don't know that person, I don't know him, but he just go there and asking about the need. So for me, that's really unforgettable, because we don't speak, we don't have money. We started building for only 10,000 pesos, and then he gives us almost or more than 1 million. Yeah, so I think that's really an amazing or unbelievable. So that's the greatest, one of the greatest. There are many things that we can say about the question about Working through your ministry. yeah, working about the God's working in the ministry, many things, but I think that is the most unforgettable experience in our ministry. Okay, God uses people or unknown people. I don't know them, I don't know him, but he just came easily and provide all that needs. So, meaning, God uses somebody. Even in the time of Elijah, God uses a raven, okay, a raven to feed the man. So all things becomes possible. For with God, nothing shall be impossible.
Okay, so next question po is, how do you balance addressing the spiritual needs with meeting the physical and social needs in your community? Okay, so sometimes, preaching is the one, and of course, the Bible says, they that preach the gospel must live by the gospel. So, meaning I have to divide my time. I give time to God, and then of course I give also my time to my family. So that's hard. Being a pastor, that's hard to balance. Because when you love the ministry, then you forget your responsibility as a father. So that's different. And the Bible says you are worse than infidel. So I think that's the hardest. That's the hardest part of the pastor when we say about balancing. Because when you give much time to God, so something goes wrong because your family, your wife, your daughter will complain, oh, Father, we see that you are so busy about us. So that's subject na I mean, that's hard to be a pastor. But the grace of God, as much as we can, okay, as much as I know, I have to, first of all, I have to give this time to my family by bringing them to somewhere. Okay, we bring them to somewhere and have fun with them through bowling, and going to beaches, and challenging them to attend the youth camp. So that's the way I balance. That's the way I balance my ministry, because that's the feeling of the pastors. Most of the pastors, their daughters or their sons are rebellious because they become jealous. Because when the members ask about their need, so the pastor just easily give, but when it comes to the family, so that's different. So that's the burden of being a pastor. So I can't say that I am perfect, but I try my best. Okay, I try my best. And do his best in the sight of God. How about addressing social needs in your community? Barangay? Yeah. From now on, I'm the Lupong Tagapamayapa. So I became their advisor. And of course, as a Lupong Tagapayapa, one of our mission is we're just a mediator. Okay, and then if they don't reconcile, then we will recommend them to go to the court. So, and then most of the time, I also an advisor to the single women, the drug surrenderers, okay, and of course, when you say community, I make my life open to them, meaning I also inviting them to have basketball ministry and inviting them to have a volleyball ministry. So I see to it that I'll be a good example being a pastor, not only a pastor but also a friend to the people in the community. So the time we give, especially the pandemic time, we give bugas, rice, isda, or fish, gusto ko na mga ayaw ko yung pastor o pamati ang magiging. So sa grasya sa Ginoo, karang mga tao diya sa kasabalo kinsa ko. Napalo sila, panuulan ko sa tanan gikan sa bata, ay tayo magpahumo ko. Umot lagi kay ka pastor. So ngayon ibig so tanang mas jante pamutan. Meaning nahimo kang pero importante sa pastor sa friendly maduulan sa tanan kung walay kwarta makautang nimo kung ano gud. So ingana akong kinabuhi sa komunidad. Na ako diha na even ang barangay captain malipay nga ako diha na lugar. Ila ko tabi nga lahi lagi ni pastor no kay makikuan yun sa ato ba, makikuan-uban, hindi uban sa lahi. Ato ba sa mga, bitaron ko nila na ako ko dayon. Okay,
So, kung ang rason, iguha ko nila sa alupong taga-pamayapa. So, as far as I've learned po, ang mga pastor po is nag-message sila, dili lang sila simbahan kundi even outside po, like the care group, even sa mga tao na dili pa yung anak ka-open sa pag-abot sa Ginoo. So, I know na kabalo ka kung unsaon pag communicate sa mga tao or pag-share sa gospel na considerate ka sa ilang cultural crowd. So, another question, what are the strategies that you use to build relationship and share the gospel in the way that it is culturally sensitive and respectful? Must be approachable, hospitable, ka-smile yun ka. No? Actually, hindi man bawal mag-smile, basta nalay tao. Bawal din ako may tao, smile. Ang pinakasikreto. Tao, sa kaasa ko man to, i-treat na pang tao, kailan ako niya, 20 years, 30 years ago. Una mga tanang tawag, pasto kailan mo? Dili, pero akong treatment sa iya, you know why I can talk, mandaya, manubo, inata, surigaw nun, abusanon. So, pwede na ako uminggal at Ilonggo, Karaya. So, muna nga, dali ko magka-ingana. So, pinagian na, dali na ako ma-share ko na spell. Friend na. Sa gani, paminag ko, ako na ma-share, pakaon na gani ko. So, mga akong ta, diba? So, ano man, ito mo kaya, akong treatment sa iya, friend namin, kung una-una, amigo namin, 20 years ago, naman go big group. We have a group, tawag highways and highways. We go everywhere, entire Mindanao. Cotabato, Sarangani Province, Agusan del Norte, Surigao City, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro. Amo na lang natuan. And mostly, mga kauban ng mga mamigs, kaya bisa kasa kung ando na ako kaila. Nakoy kailan dito 20 years ago ko kami nakita pagkapunta ko placer dito kami nakita 28 years ago ang kay bulungan nakaila pagyapon siya sa tuwang tingog patingog pala uy si Pastor Pareha to nga iduod siya ni doon ang ilang province Pastor Pareha na no so ang strategy yun ni mo sa kasa ka man to ano yung ka friendly lang yun real ka ba dili ka plastic. Okay. Kita mo lang, ma-discern na yung sa mga ma-discern ka, mag-joke ko. Pwede na ako i-joke. At ako sa kagananan, dahil pwede ba kung mga tanong sa man? Bawal ba diri sa inyo mag-smile? Laro ko ito man. Ay, dili o eh. So, that's so good na. Super mag-smile na. So, yung anak yun ang pinaka-bayan ng mga friendly. Ako, bisag, karong adlaw, nagsurya ta ng orasa, taon-taon, pwede na ka nakutangan. So, wala diya sa kasya, wala yung tindahan diya na di magpautang sa ako. Pastor, just want to compliment the way you speak because you're so eloquent. So I heard earlier that you know how to speak Mandaya. Yeah. Natigamay kayo. Kato ka sa lain-lain na lugar. Oo, mga lugar na ito, kanato, may gusto mga lugar na ito, Caraga, Paganga, Katil, ikakanto again yung lugar. And maybe because of that, you interact with diverse people, lain-lain na mga tao. Yeah. And I just want to ask Pastor, how has your understanding of God or the gospel deepened through your interaction with people from different cultures? Siyempre, nasa isa nga, kita naman yung mga ilang discussion. Ako anak ka, mag-interact na namin yung ako anak ka, example. Ang gaya ka, istorya lang ito so naliya na kaayan ako masulod ng gospel. Sa pagkaw, mamatay ko doon, di mo ko kaya. Yung aking kasayot. So that's the time. Muni, kinahanglan mo, muni mo na. So, makuan yun mo, meaning ma-meet mo ang ilang culture. Siyempre, Ilonggo. Hindi mo haw. Sampo na isang sa Ilonggo. Kaon taanay.
Ay, kung may kung kaon tanay, kang kaon tabla. Oh, so man. Gana? Another follow-up, Pastor. Oo. So, as you meet different people, how does it helps you or how does it affect your understanding or your relationship with God in a deeper manner, in a positive way, as you meet these different type of people? Okay, so the more you mingle this kind of people, it reflects about the love of God to them. So, meaning, if you really love these people, ma-feel man yun na niyo mga, because you love God, you love these people also. Anak ang dating mo. So, muna na, kung di more ko mag-istorya sila, di more nila may palagon sa ang Diyos. Okay, kung sa'yo man kung madala ka silang culture, like mga nitibo, like kung na sila culture. Sawa, mga nitibo na may mga rituals. Naipo na yung mga nitibo dito, ang babae, paliton, bawa siya, mga sa bandaya ka. Tanan mong Panginahanglanon, isulti sa tanan ng gagaw. Gusto ko kabaw, na puro ka po, paraan na. So, mga asawa na siya, isulti mo ang pinanglanon. Kung di niya provide, di madayo, di pasali. So, kung feedback kanila, siguro hagad nga, ang imong purpose nga mawin-win mo sila sa inyo. Hindi ikaw ang hindi ito ba, pili sila culture, nanglan, ang imong yung motibo, ginuogit ang kay sa karon man mo dahil mo jud sila. Kuan naman sila nga na-adapt ako nila ang Christianismo. Like mo pili sa una kaya sila mga nagkalay. Na ay mga may mo kandato dito magsayo-sayaw kaya dugawan ng baboy, ang grupo ni mo sa baboy, ang dugo ka. Ano ang culture? So dili dapat ang culture nila so ito adiha isa ulo din sa itong area. So karon sa itong area, majority na dito ng Christians. Hindi na ilang lugar sa dapat. Malulong. My next question, or our next question was, you have dealt with different people, different diverse, and maybe, or for sure, na kay mga nabago na mga kinabuhi, you would change their behavior or the way they act by the power of God. And because of that, I want to ask Pastor, what changes or fruit have you seen in the lives of those you minister to over the years? Especially, kita mo dito ganina, Sir Rodrigo, ang anak at ibaligi ang kidney para lang sa buka. So, pagiging ka-active. So, when they heard about Christ, nakita ko changes. Wala na itong doka, na nasa subaan, magkampo, ban, pag-iba ba, yung mga peace, yung gamit ang hawid ng hospital, sila kumuto, nilang ginabay. Kaya ako ng chapter ng mga tao, pero sa diyan, doon bilang gospel, nausap, sila na lang magwawalik. Yung siya mahala. Sa una ba, kanong ka magwalik, kami nung tabuang ta, buwag sila. Buwag, matawa nyo, nagwali-wali, gitara ko'y buwag. Magkakanak ba? So, yan ang mga experience sa ministry. May mga kriminal, yan, mga tao, mga tao sa unang panahon. Mga priso, kailangan yun yung mga tao. Ang di na ko malimtan, kanat yung sulod ka sa PBM. PBM. Ruben ni Cleo ba? Kasi piyat ka diha, pwede ka patyo, di ka kagawas. Pero pag magwali ko, asa ko mato na isla, tibok tao sa isla, matugid sa asa ang magwali sa pulo. Pati erok. Grabe. Naitabo din na sa industry. There was, ay mga panahon nga, sana mamilagro gani sa ginumulong ko. Sana mag-iulan ang tibok tagong na si Mrs. Iulan ang tibok tagong. Kato ang lugar na mong gimalihan, maura din ang mga ulan. So, mamilagro ba? Meaning, ang pulong sa change yun sa kinabuhi sa tao. So, kung ingon ka o ka na, kung sa'yo ang kalainan, basta nagagana nga mga kung ano mong saan kinabuhi sa tao, iyon sa to sila pag-usap sa Ginoo. Iyon sa sila pag
usap, ang uban mga tumboy, na mga babae, ang mga bayot, nagpabilin dito kung bayot. Pero dito, tinawag na. Kung nakasal ministry, malipay ka kaya makita yung mga changes sa tao. Ako na, sabi mag-email. Sabi mo, magandang email ng ministry. Lucifer, mag-inayawan mo magandang email. Daga na biktima. Kung ba, pag-relasyon, di ka na masubo. Ulala ka. Pero sa diya nga, pulong sa iyo, ako siya ginamuhi. Naadyo, ikaw sa akin. Kaya ako mag-ginagdami sa email. Amino na lang ito. Problema gina sa kabataan. Di lang sa kabataan, pati sa mga ninyo. Magbulag ang asawa, kay sa putol mo ng mga tao mga gamit ko email. Kaya takasukok mo hinundan ngayon. Paano ko? Di pwede mo subukan kayo, balik na mga good. So, mag-indong tag-changes at adyo, naghana ako istorya kay siyempre 34 years na sa ministry, wala na adyo ka. Encounter ng mga klase na may mga paano mo. Thank you. Thank you for a very informative response, and basing off of your responses, it seems that you've had a lot of experiences in sharing the Word of God. So my question for you is that how do you measure success in fulfilling the Great Commission in your context? Okay, talking about success, there will be no success without God. There will be no success without the Word of God. There will be no success without doing the will of God. And there will be no success without working the will of God or fulfilling the command of God. So meaning, when we say success, again, ang pinaka-success na tao na kunibalan, even in the time of Alexander the Great, nag-ito siya kaya at the age of 30, parang ito yung sukol niya. Pero nga naman, nag-request mag-wish siya na before ko mamatay, tawaga ang pinakakuyaw na doktor. Sabi ko, katutulod ako doktor, ang pinakakuyaw na doktor. So diya mamatay ko, sila ang papasana sa ako ang lumon. Unya, kanang igawas ang akong kamot. Sa lumon ba, igawas ang kamot. Yang tanan ako mga bahandi, ilagay dito sa interior. So, papunta na sa San Freddy na lang, nga naman, itong ibisag kinsa mga doktor, wala na yung dili sila makapadugaw sa imong kinabuhi. Ipagawas ang gamot sa lungon, para ibalo sila ng kaibutan na wala gaya ito. Uli mo batay dito na wala ito. Meaning, ang pinakadako ang success, kung nangabig kagkalag. Kaya, ingon ang Bible, he that wins soul is wise. And yung pagani sa mensahe sa kuan ng awit nagingon na only one life, it's soon it will pass, but what you have done for Christ, it will last. Ang pinaka-success ng kalibutan, kung mamatay na ka, naman, kung mamatay na ka, daghang kagadala ng tao sa pila sa Ginoo. And you will remember all the tatang na yung ginagawa. So, meaning, doing good, doing right, I think that's the greatest success in life. Kaya mabilin mo ko na sa itong next generation. So si Lolo, upaw na lang ito ba, pero grabe yung ito anak ano. So ang success, may tabulan lang kung hindi mo ka o maayo. No? And then ang success, so padayon ka. Hindi mo pwede ang pamilya paluntihan, the winner never quits, and the quitter never wins. Success. Padayon ka lang po na sa Bible, Joshua 1:8. You shall make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Yung dito this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi mo biya sa itong pulong sa Ginoo ba? Hindi mo biya. Kaya the word of God will keep you from sinning. Man. So, kung importante, ang success, may tabo na if you have God, if you have the word of God, and doing the will of God. Here's our last question. What advice would you give to someone considering a life on missions or seeking to live out the Great Commission more intentionally in their daily life? Tuloy ka na yung education, kulang na. Kanang yung pag-eskwela, dili na siya mo kanang may mga 100% na napag-fulfill na nimo ang imong kinabuhi. Tapos kang may nagpon
nag-forward siya for Bible School. Mo to'y pinaka nindot nga iyang commitment nga mahimo. Kaya mo Bible School man siya human sa iyang pag-eskwela. Kaya di pa niya siya pwede mo supa. So, meaning, kung naay akong ikahatag sa inyo, maayo man na maestro mo, ikaw sa may concurso. Maayo man na. Pero kung tudlo lang ka sa bata, yun ang Bible, education without God is chaos. Ngayon, wala. So, may tudloan yung mathematics, dili pa manakuan, under, daga pa man nag-ipuno. Ang edukasyon sa kalibutan, napamanay ko lang. In fact, ingon nga, wala ko na-perfect ng grammar. Kaya naman na yung mga changes ba? Even the pronunciation. Sa una, ang kasha na yung mga cashier. So pa yung mga changes yun. Ang secretary na yung mga ang doctor, karon doctor na. So, ano yung mga changes, no? Ang ano ba? Na ikausaban. So meaning, kung ang imong intellect nga natabalan mo sa school, ano yung mga ipasok sa next generation, para kompleto. Pinaka-kompleto yun, kung imong himuan ang pagtawag sa Ginoo sa imong ginagawa. Ito, imong pastor, ang feeling kaayo, kay mo man ang rason na si Kristo mianhi. Kung sa may rason man si Kristo, aron na mag-minister. So, masab na, kung gitawag ka sa Ginoo, full time ka makahimo sa iya buluhaton. Ang iyong magtutuon mo sa uban, ako nang i-correct. Kung mag-pastor ko na mapobre ka, dili na tinuod. Kung pastor ka, Ginoo mo supply sa iyong Panginoon. Makita ino nimo ang gahom sa Ginoo, sawon kaniya. Ang sawon kaniya pag-supply sa iyong Panginoon. Mapastor ka, na may maestro God. Na pag pastor niya, ingon siya, maestro daw siya, di siya katrabil sa gasa. Sa diya nga pastor siya, makatuloy siya sa gasa lugar. So, meaning, kung ikuan nato ang i-challenge nato sa mga tao, kasama po ninyo, mas the best kung mahimo gyud mo magbuhat mo sa bulato sa Ginoo. Hindi na siguro full time, kaya pwede mo mag-part-time. Kasi may dali uling Sabado kay magtudlo mga bata, dali ka may mga bata ginatudloan. Muna isa mahimo laging kuan ang school ba, imong baba. Kaya imbis ka sayo pa Sabado mato kay mag-minister di kahimo, so tawag ka na, itawag part-time. Usap na sa inyo. Pwede ba nung magtudlo God, magtudlo, pero ang inyong motibo, matudloan niyo sa dalan niya sa Ginoo. Kaya sa mga punimahatag ka ng mga mahimong will doon, imong maestra, ang imong estudyante, maayo kayo sa English, may ka sa grammar, wala sa Ginoo. Ingon ang Bible, what's a prophet a man, if he shall gain the whole world, and loses himself. Kung sa kung ginansa sa tao, maangko niya di mo kalibutan, pero mawala yan kalag. Meaning, ang pinakadako yun niya, tanaw na kalag yun sa tao. Kaya atong kalag, masubra pa sa bandi sa tibok kalibutan. Kinsa man ang pinakadako sa tibok kalibutan. Si Elon? Si Elon Musk. Siya pinakadako. So, ang bahante ni Elon Musk, per minute, mo income siya of 20 million per minute. 20 million per minute. Kanya. Yung nang Bible, ang kalag, masubra pa kabilin mo siya sa bahante sa kalibutan. I-consider ninyo, maayawan ang inyong education, paliwan ang paluntiyo, education without God is chaos, meaning useless. Hindi lang kayo mahimok kang educator para sa inyo. Kanang inyong maestro, di pa yung at least pastor siya, at the same time, nagtudo siya about time kani sa inyo. Meaning, wala lang siya nagatanaw diya sa iya. Di siya, mas full side lang siya, kundi para po siya sa inyo. Wala dapat. Kung sa imong advice, anang gusto maging missionary na full time? Ang advice na ako ay pagdugay. Hindi mo karoon na. Kaya, ang pagbalik sa Ginoo is imminent. Wala, anytime pwede na magbalik sa Ginoo. So, kung may dugayon pa nimo, ang Bible mo kayo magsulting na be ready. No? Then, yung ang Bible, redeeming the time. Ay nahulata, kaya nakabalo ugma ba? So kung kaya na nimo karon na. Redeeming the time kay every day na 200,000 mga tao nga matay. O kasagara to agi na sa interno. Ano to sa interno? Gamay ra ba naghimong missionary? Sa Bible school, duha na ka buok, tulo ka buok, samantala sa inyong eskwela, pila mo ka estudyante. Sa inyo sa inyong batch, sa inyong room. 46.
46, yung Bible said, wala ka po. Pero kung tanan mo, mabulot na mo 46, at ako kayo mo sa Wednesday sa Ginoo. Mapakailap ang Ginoo, ang may malitas. So, ang advice na ko, kung gitawag man lang mo sa Ginoo, kaya gitawag ka. Namo gina-eskwela Bible School. Ipangutan na siya, nganong eskwela ng Bible School? Ano sa may imong mga signs nga nakita? Sa diha nga natulog ko, nakita lang ko ang pulong litra na PC. So para na ko, preach Christ. So kay preach Christ man, may gusto ko para makabalo ko. Karon kay 1 month pa lang. Undang naman sa kaisod na kaya. Oh, asa ka? Daw sa mga bags. Undang na ko. Ano undang man ka, di ba PC? Preach Christ sa dili, oy. Paano ito plant kamuti? Plant kamuti niya. Karon na, ako advice ko, kung gitawag ko sa Ginoo, imuan ako. Mas the best. Ay nga ni mga ganda. Ingon ang Bible ha. Kung nawadaan ko no ka tungkol sa pangalan sa Ginoo. Ay, ingon sa Bible, dahil sa Bible. Ang visa kinsa ng andoy nga makakaplag, nawadaan mo. Ay gusto ko mag-maestra para mahimong kong dalhin kong kwarta. Nawadaan na Ginoo. Pero yan ang Bible, visa kinsa nawadaan, tungod sa akong buluhaton, tungod sa akong pangalan, makakaplag noon. Daghang yung mga doktor ng mga professional, mga doctors, biyan ang pagka-doktor ng pastor, kitagasa na sa Ginoo, membro ang tag 2,000 plus. Oh. And they are earning, so wala nila, mga testimony, they are earning 1 million per month. Ano man, yung ng Bible, ang nawadaan mo kay Dr. God. So, tungkol kay yun ang Ginoo, nakakaplag mo. So, di na ito pwede isregard nga ako, kalagat ko sa Ginoo, kasi mawadaan ko, no? Kato nawadaan, makakaplag mo. Kato nang andoy na mahimong naa, nawadaan mo. Wala nga, mas maayo ba na sunod pa sa Ginoo. Okay. Saan mo na sa Ginoo? Di ka niya kaya, di ka niya pakiyat, di ka pakiyat. So, anak, kasi gusto mong eskwela Bible School, buwan na ninyo. Di ba bulot? Thank you po, Pastor, sa inyong time po sa dagang kilig na kaman sa inyong mga answers. And, yeah, marami. Eskwela na Dagang yung sa ilang answers. So, thank you so much po. Thank you. Sa inyong time. God bless. Nya pamantay merinda dere sa mahima ato mga samantay. Birthday man ni May, dito lang ang mga ko kasi birthday kay May. Thursday. Thank you. Karon na. Thursday asa eh. Ay, meeting na.